Magandang hapon sa ating lahat mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan at sa buong universe. Welcome tayong lahat na subaybayan ang palatuntunang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo. Dito lamang sa Bigwas News Philippines. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras ng pagtatanghal. Don Robert Ramiro ang makakasama ninyo na maghatid sa inyo ng mga pangunahing balita at paalala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Ang headlines po natin ngayong umaga, araw po ng Huwebes, ay hindi po pinagkalooban ng permiso ng pagrarally ang grupo ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan ng iba't ibang sektor ng lipunan sa panawagan ng INC ng accountability at yung pagpapatupad ng wastong katarungan sa malaking korupsyon at maging sa kapayapaan. Yan ho ang ating tatalakayin ngayong umaga. Ay, ngayong umaga ba naman? Nanganaginip ka na naman. Ngayon hong hapon. Lumipat na po kagabi. Umpisa po kagabi ay ang ilan sa mga kababayan natin ay nagmarcha. Mula ho dito sa EDSA People Power Monument, patungo ho sa Liwasang Bonifacio para doon ipagpapatuloy ang programa at panawagan ng nangungunang INC protest. Para po ay sa kapakanan ng sambayanang Pilipino na nananawagan ng pananagutan at ang pagpapatupad ng wastong katarungan, ang kapayapaan dahil sa napakalaking korupsyon dito ho sa bansang Pilipinas. Ang tanong ho natin, bakit ho lumipat? Bigla hong nagdeklara kagabi ng nag-anunsyo ang nagsasalita sa entablado kagabi na lumipat na lamang po tayo dito sa Liwasang Bonifacio para ipagpatuloy ang ginagawa ho nating pagkilos sapagkat napakarami hong hinihinging mga ay mga requirements ng Quezon City government na ito hong kanilang nagsalita o dito si dating Brigadier ba ito? General ng Philippine National Police, si Elmo Santiago, ang siya hong City Administrator ng Quezon City Government. Noong siya po ay kinausap ng mga reporter, ang sabi ho niya sa pagbibigay ho ng permiso ng pagrarally ng mga INC ay meron hong mga kondisyones na mga inilatag para ho payagan. Kailangan daw ho ay hindi na ho susobra sa 100,000 ang mga attendees ng mga nagrarally sapagkat sila ho'y natatakot sapagkat meron na nga hong hinaharang na mga bus at mga vans na dyan ho sa northern part at dito sa southern part
ng Luzon para ho lang makarating ho dito sa venue ang mga nais na lumahok sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo na sinamahan na po ng iba't ibang sektor at maging grupo na hindi po mga Iglesia ni Cristo na naniniwala na kailangan ng meron hong managot sa malaking nakawan sa gobyerno. Yan ho ang dahilan. Kahapon ho nakausap ko yung si Ginoong Eric Flores ho ng Paranaque. Habang ho kami nagkukwentuhan na matapos akong makipagkwentuhan dito kay doon sa kaibigan ho ni Auntie Claire na si Eden Santos. Nagpangita kami din kahapon diyan ho sa EDSA. Ang sabi ho nitong sa akin itong si Mr. Flores, isa ho itong Katoliko, hindi ho Iglesia ni Cristo. Ang tanong niya sa akin, nagkamali ba kayo sa pagboto? Hindi ho kami nagkamali. Sapagkat ang amin pong inaasahan doon sa aming ibinuto ay ipagpapatuloy o kaya ho ay tangkilikin yung kanilang slogan na unity, pagkakaisa. Sapagkat dito po sa aming paniniwala mga kababayan ko, ang pagkakaisa ho ay diyan ho ang tagumpay at ang pagkabahabahagi, yan ho ay ang pagkasira sa pagkakaisa. Ang sabi ko sa kanya, kami ho ay hindi ho namin masisisi ang aming mga sarili kung bakit namin sila ibinuto sapagkat kami ho ang niloko. Kami ho ang nabudol. Sapagkat kami ho ay buong-buong aming tiwala ng aming inihalal ay aming mapagtitiwalaan at yung aming inaasahan sa kanila ay maibibigay nila. Yung serbisyong inaasahan namin sa kanila ay maibabalik sa taong bayan. Subalit, pagkatapos na manalo sa eleksyon, at ito ho ay naging nakaiga nga ay nakapanumpa na bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nagbago ang ihip ng hangin. Ito ho ang isa sa aming ipinagdaramdam. At iyan ho ay aming pinalampas sa mga panahon, mga nagdaang panahon. At isa pa ho ay ang napapansin sapagkat kami ho ay nakikiramdam, nagmamasid sa takbo ng gobyerno, ay tila baga ho ay palalim na palalim ang nagiging problema ng bansang Pilipinas. Lalo na nga ho nung mabulgar ang anomalya dito ho sa flood control controversy. Mayroon ho akong kasama ho. Broadcaster din ho ito, kilala ho ninyo ito na hindi daw po tayo aabot sa ganitong taguluhan kung hindi daw niya ibinunyag ng presidente ang malawakang pagnanakaw, yung korupsyon dito ho sa DPWH. Ang pagkagabanggit nga po ay magalit na kayo ng magalit sa akin. Sapagkat kung hindi ho yung presidente ang nagbulgar ho nito, hindi ho natin malalaman ang malaking nakawan sa gobyernong ito. At tila bagay isinisi pa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang korupsyon sa DPWH sapagkat ayon sa kanya, sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, may naipakulong na bang mga magnanakaw diyan ho sa malaking kontrobersya ng flood control na kung saan ay meron na siyang mga binanggit na personalidad. Meron ho bang ipinakulong? Wala, sabi niya, wala.
Noong panahon ho ng kanyang panunungkulan, baka wag kang magdaramdam, kaibigan, ha? Kaya nga ho binuo ni dating President Rodrigo Roa Duterte ang Presidential Graft and Corruption, yung PACC, Presidential Anti-Corruption. Ayon ho na pinamumunuan ho nitong si Greco Belhica. Ayon ho sa kanya, mahigit na 100 ang nakasuhan at nasa hustisya, nasa mga sala na ng mga huwes ang mga kinasuhang mga personalidad. At ito ay gumugulong pa lamang. Ibig sabihin ng iba dito ay gumugulong na hindi ho ito napapublish sa dyaryo, hindi napapabalita sa mga telebisyon. Ngayon, kung gusto mong maliwanagan, kaibigan, ha? Tanungin mo si Greco Belhica. Nang nang pumasok itong si President Bongbong Marcos Jr. ay kaagad niya itong binuwag ang PACC. Binuwag niya ito sapagkat ito ang nag-iimbestiga ng graft and corruption. Ito hong mga pagnanakaw, yung corruption ho sa gobyerno. Ito ho ang nag-iimbestiga, yung ahensyang ito, yung PACC. Ibinuwag. Pagkatapos ay sasabihin mo, kaibigan ko, kung di dahil kay kung dahil kay Marcos, hindi ho ito mabubunyag. Hindi ho, wag ka namang yung sarado isip mo. Hindi ho si Marcos ang kalikasan ang nagbulgar ho nito. Ginamit lang na kasangkapan itong si Marcos para malaman ng taong bayan ang malawak na korupsyon sa kanyang administrasyon. Naiintindihan mo ba yun? Wag kang magagalit sa akin. Dapat tayo mga nagpapahayag ho dito, nagre-research ho tayo. Hindi ho tayo naka-stick lang ho doon nang hahawak lang sa sinasabi ng isang panig at hindi na tayo magsisiyasat. Ano ho bang dahilan? Bakit nga ba? Paano nagsimula? Meron na bang dating ginawa yung mga nakaraan dito? Dapat maging malawak yung ating pag-iisip tungkol ho dito sa pagbusisi sa mga isyo. Hindi ho yung para tayong kabayo na tayo, kumbaga yung ating paningin, isa-isang direksyon lang. Tapos, wag sasabihin mo, magalit na kayo ng magalit sa akin. Dahil nga sa si Marcos lamang ho ang nagbulgar ho. Totoo, sinabi niya ho pero sa pagbabanggit ho niya, bakit ho siya tumanggap ng pera? Bakit hindi niya isinauli yung i-deliver na pera sa kanyang bahay dyan sa Ilocos Norte? Kung talagang sincero siya, kung wala siyang kinalaman ho diyan. Sige nga. Yung mga pangangatira natin ng mga ganyan, mumukhang kalahating totoo, kalahati ang sinungaling. Pagkatapos sasabihin ho ninyong, nasa tama lang tayo. Doon lang tayo sa tama. Ay tinamaan din kayo ng magaling. Magre-research ho kayo, wag naman kayong bias. Magkabilang sides. Kung kailangan na hukayin ninyo yung mga issue na yan, dapat hinuhukay ho ninyo bago kayo pumuskat yung ano-anong salitang lumalabas sa inyong mga bibig. Pinakikinggan kayo ng taong bayan sapagkat nakikita ho kayo sa social media, sa inyong mga pages diyan ho sa Facebook, yung mga page ho ninyo. Marami ho kayong mga nagko-comment dito ho sa programang ito, sa programa ni Don Robert Ramiro.
Dito sa Bigwas News Philippines, huwag ko kayong magkokomento ho rito. Huwag kayong makinig kung ayaw nyo. Na hindi ko kayo iniimbita na makinig dito eh. Ano bang mapapala niyo sa sinasabi ko rito? Sapagkat sinasabi lang natin, nagiging balansyado. Hindi naman ho ako kabayo, hindi naman ako ugaling kabayo na kapag piniringan ho ninyo sa isang direksyon, hanggang doon na lang kayo, hindi nyo na iisipin, paano naman yung kabilang panig? Meron ho bang ginawa yung inakusahan ho natin? Meron ho bang ginawang aksyon? Kung wala, nararapat lang. Pero meron naman ho pag-aralan ho natin. Sa aking napupuna sa mga nagsasalita, ayun ho mga kuwan ko, parang gusto ko na lang maniwala na para din kayong na-delibera ng pera para din kayong kumita Parang gusto kong mapaniwala na kayo nangungumisyon din. Maging kung sinasabi niyo doon lang tayo sa tama, di sa tama tayo. Wag ho tayong sinasabi nating sa isang panig lang tayo nakatutok. Ako ho kahit na ako tanggalin dito sa programang ito, okay lang sa akin. Meron pa namang social media Basta gusto ko lang kayong pagsabihan Pagsabihan ko lang kayo sapagkat bilang isang broadcaster din na kagaya ho ninyo, masamang pakinggan, masamang timplada, hindi ho ba? Kung paano ho tayong nananawagan nung pananagutan, ganun din ho sana kayo sapagkat lahat naman tayo ay biktima ng pagnanakaw. Sino sa inyong hindi na biktima ng pagnanakaw? Magsalita kayo. Pag sinabi niyong hindi ka na biktima, mga siraulo kayo. Dapat doon na kayo sa mental hospital pulutin. Magpagamot muna kayo Sino sa inyong hindi na biktima ng pagnanakaw dyan sa Kabanang Bayan? Na ang buwis natin dyan ninakaw ng mga magnanakaw na yan. Sige nga. Hindi ko na babanggitin yung pagbabalugtot ng batas. Yung mga politiko na yan, o yung mga nasa gobyerno, na ginagamit yung batas para protektahan yung mga magnanakaw na yan. Samantalang yung mga nagsusulong para ho sa matuwid na pagpapatupad ng wastong katarungan ay hindi ho nagagawa pinipili na lamang. Ika nga yung bend the law. Pwede. Diyan ho magaling ang mga abogado narinig ko doon sa isang interview na isang lady broadcaster sa isang mainstream media. Anong sabi ho ni OMB, ni Ombudsman Boying? Kayang-kayang baluktutin ang mga batas. Basta masunod lang kung anong gusto natin. Kayang-kaya tayong baluktutin yan. Yan ba isang pananalita ng isang leader o isang namumuno sa isang ahensya ng gobyerno? Isa pang senador, we must. Yung mga ito, mga tinamaan mga. Ang tatapang pa naman din. Ang tatapang magsalita, pero yung pala naman, tingnan ho yung salin ho ninyo. Yung inyong mga salin, wala pa nga ng isang taon, bigla na lamang lumubo yung kanyang mga income. Saan ang galing ho yan? Di ba sa malita? Kaya huwag kayo lilinis-linisan mga kaibigan ko. Maging dyan sa mga broadcaster Yung mga yung mga ika nga merong mga may tawag sa amin dito PR. Yung mga PR medyo ayusin ninyo yung pagsasalita ho ninyo sapagkat halatang bias talaga. Mayroon ho talagang kinikilingan. Etong programang ito trabaho lang ho tayo, wala ho tayong personalan, Kaya kung kayo ay tatamaan, pasensya na ho. Ipagpatawad ninyo, nagsasabi lang ho ko ng totoo. Na hindi ho kayo nagre-research ako ho, wala naman akong researchers pero nag-iisip ako bago ako magprograma dito.
Hindi ho ba? Iyon ho ang tinatalakay ho natin na napakalaking corruption sa hindi na ho mamatay-matay ito eh. Kumbaga ito redundant na ito pero hindi natin kailangan bitawan ito eh. Sapagkat kapag binitawan natin ito, ibig sabihin na lamang itong mga magnanakaw na ito, mababaon, malilimutan din yan. Para nga makuliglig yung inyong mga tenga dito, paulit-ulit nating sasabihin dito. Sasabihin natin dito yung mga kahibangan ninyong pagnanakaw na yan. Isa rin marami rin dito mga nagsasalita eh. Piling-pili lang ho yung mga nagsasalita ho dito sa aking tinitignan ko dito sa social media. Piling-pili, baging dyan sa mainstream media. Diyan ho kayo kung gusto nyo makakuha ng tamang impormasyon, diyan ho kayo kumuha ng impormasyon sa Net25. O kaya sa INC Radio and TV Diyan ho kayo kumuha. Huwag na ho kayong lumayo pa. Kasi baka maliligaw lang ho kayo eh. At saka wag na ho kayo makikinig diyan sa mga bulaan, yung mga nagsasalita ng wala kung yung kalahating totoo, kalahati ang tama. Ang tawag ho namin diyan patinungaling. Kaya ho ito ho ginagaho natin, kaya ho tayo nandirito. Tayo ho ang matagal ko lang sinasabi na tayo ho ay kasangkapan para ho daluyan ng mga impormasyon, maging ito ho ay tama o kaya ay lihis. Ngayon, kapag alam mong lihis, ipaliwanag mo kung bakit lihis. At kung tama, ipaliwanag mo kung bakit tama. Ito ho ang ating papel dito sa mundong ito, mga kababayan ko. Kaya ho, wag ho kayong magagalit kapag meron ho isang nagsasalita ho rito na gusto ho nating maituwid yung atin po ginagawang pagtatrabaho. Sapagkat kung magtrabaho tayo wala sa kaayusan, pati yung mga nakakarinig sa atin, yung kanilang mga utak mawawala rin sa kaayusan. Kaya ho ang mahalaga ho rito yung paninindigan Kanina ho sa napakinggan ko ay ang pinakasentro ho ay ang paninindigan sa pananagutan. Kung ang paninindigan mo sa pananagutan ay tama, wala ho tayong question. Pero kung ikaw ay naninindigan sa kalahating tama at kalahating mali, mukhang may question. Di lalo na. Kapag ang paninindigan mo ay andun ka sa mali, di lalo lang napakalaking question. Ito ho. Ay nako, balik ko tayo sa korupsyon. Sa ginawang korupsyon ng mga opisyal ng pamahalaan, ang sa tingin ho ba ninyo, tayo ho na nagbabayad ng buwis, tayong mga mamamayang Pilipino, ay basta na lang pikit matang sumusunod? Hindi na ho tayo pumuna. Balikan ho natin social media. Pag mataas ang bilihin, angal kayo ng angal. Walang mabiling murang bigas, angal lang angal. Lahat angal. Matag-araw, matag-ulan, umaangal. Wala kayong kasiyahan Ito ho, ang Iglesia ni Cristo hindi ho pigit matang sumusunod. Hindi ho pa pikit matang sumusunod. Kumo nga ho ay ang ibinuto ng Iglesia ni Cristo ay siya ngayon ang sentro, ang sinasabing ugat
pinagmulan ng kontrobersyang ito sapagkat ayon sa mga nagsasalita tungkol dito at may kinalaman din sa sirkulasyon ng pera o yung ekonomiya ng bansa natin. Ang pera na lumalabas dyan sa treasury, ang pumipirma dyan, sino-sino? Ang ehekutibo. Dyan sa BICAM, yung Department of Budget and Management. Pagkatapos yung mga kamay na dapat na dumaan dyan, dyan ho nagsimula pagkatapos itong mga galamay na ito, para ika nga boss, okay na ito papadala na lang doon sa bahay mo. Yun ang sabi ng mga dating mga matitinong Marines na nagsasabi kaya hindi natatakot mag-expose yan Kung nagkamali ng ibinuto yung mga Iglesia ni Cristo, ilan bang porsyento ang Iglesia ni Cristo sa populasyon ng Pilipinas? 2% lang. At nag-iisa lang hong ibinuto dyan ng Iglesia ni Cristo, isa lang hong Iglesia ni Cristo dyan. Ngayon ang pinag-iinitan sapagkat ang Iglesia ni Cristo hindi sumasang-ayon sa katiwalian sa gobyerno. Kung ibinuto man ng karamihan itong kasalukuyang administrasyon na ito, gaya ng sinabi ko kanina, hindi kami nagsisisi. Sapagkat yun ang aming paniniwala. Ngunit, ang may problema diyon, yung mga ganid, yung mga magnanakaw. Pagkatapos naibigay na, kumbaga, naibigay na sa kanya yung dapat na ibigay sa kanya, bigla na lang tumalikod. Tinalikuran na niya yun, yung nagbigay sa kanya. Walang iba yun sa Walang iniba yun yung kanyang tatay. Pinalibing na dyan sa sa libingan ng mga bayani. Pagkatapos na maibigay na sa kanya, inaway niya na, kinalaban niya na. Walang utang na loob. Walang utang na loob sa taong bayan. Pagkatapos, may gana kapag magsalita, hindi ka na nahiya. Halos itakwil ka na ng kapatid mo Yun pambubudol ninyo sa amin, yung unity, yung pagkakaisa. Sapagkat kaya kami bumuto diyan dahil sa inyong slogan na pagkakaisa, unity. Sapagkat yan ang buong paniniwala namin na ang unity, yan ay daan para sa tagumpay. Magtatagumpay ang lahat ng iyong mga adhikain, yung mga proyekto mo kapag mayroong pagkakaisa. At ang kabaligtaran dyan ay disunity. Pagkabahabahagi. Sa pagkabahabahagi ba, meron magtatagumpay ba ang isang organisasyon kapag hindi kayo nagkakaisa? Magkabahabahagi, magkakontra-kontra kayo? Malabo Kaya ang nangyari, pagkatapos ng eleksyon at naibigay na yung kapangyarihan, tuloy pa rin yung pagkakaisa ng grupo. Bumuo ng grupo ang mga ito. May grupo na. Nagsimula na silang mag-convene. Hanggang sa sila ay magsama-sama, nagkaisa na sila. Meron na silang pagkakaisa na magnakaw o pagnakawan ang kabanang bayan. Magaling. May pagkakaisa. Kita? Hindi na kayo gaya ng sinasabi ko patuloy sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga kababayan ko, lalong-lalo na yung mga mahihirap, na yung mga nagtutulak ng kariton, yung mga nangangalakal sa kalye, nagtitinda ng mga tukneneng, nagtitinda ng palamig na kung minsan ay
pag nadadaanan pa ng mga otoridad, kinukumpis kayong kanilang mga paninda. Yun hong nag-aarimuhanan dyan ho sa kalye para ho maitawid yung kanilang pang-araw-araw. Yan ho ay may buwis din ho yung kinakaltasan sa lahat ng kanilang binibili ho dyan sa tindahan. May buwis ho yan. May contribution ho yan. Isa rin ho yan sa mga biktima ng pagnanakaw. At yung mga suspect, yung mga kriminal, yung mga kawatan, matagal na nating sinasabi, nakaputi, nakabarong, naka-Amerikana. At hindi ho yan humihingi ng permiso na magnakaw. At hindi rin ho yan nakikipag-coordinate na magnakaw. At wala ho yung hindi ho yan nagnanakaw ng gabi. At saka yan ho basta-basta na lang sumusulpot. Hindi ho. Maliwanag sa sikat ng araw kapag nagnakaw yan. Gamit lang yung kanilang mga bungang at ballpen. Kaya nga ho, ang publiko ho ay nagkaisa para ho papanagutin at ihabla sa hukuman ang mga magnanakaw na ito. Paano ba? Naihabla nga ba? Ang sabi nga ho nitong mga nag-expose ho dito mga nag-expose ho dito baka ilan na lang ang matira sa mga opisyal ng bayan kapag ka ito ay talagang puspusan ang crackdown nung paghuli at pagsampa ng kaso dito sa mga magnanakaw na ito. Baka maubusan na yata itong kongreso ilang mga senador, yung mga cabinet member dyan sa DPWH. Ang marami ho dyan sa kongreso tinitingnan ko yung paano ba nangyari yun? Okay, hayaan na natin yan. Palala ko lang sa mga kaibigan ko na broadcaster. Mga dati nakasama ko pa yung mga yan maging liberal ho tayo. Kaya lang ito yung sa akin, paalala lang naman. Hindi ko kayo kinakalaban hindi ko kayo kinakalaban, nagpapaalala lang ako na tayo ho dapat naman nag-aral din naman tayo. Nag-aral tayo kung paano ho natin gawin ho yung at nararapat nating gawin sa pagbabalita. Wag ho tayo magiging one-sided at wag ho tayong palabintang. Bintang ho tayo ng bintang. Pagkatapos meron pala namang ginawa yung tao, ibig sabihin yan, dapat naman maging considerable naman din tayo. Sapagkat yung ating yung pagsasalita ho natin dito, hindi ho natin ito nai-edit. Hindi ho yan kagaya ng Facebook. Pagkatapos mo ma-post, pwede mong i-delete. O kaya naman pwede mong ma-edit. Dito ho sa himpapawid. Pagka na-broadcast mo na, hindi mo na ma-edit yan. Hindi mo na makokontrol. Kaya, eto, sinabi ko na kanina ito Yun hong hindi ho pagbibigay ng permit, yung extension ng permit dito sa sa mga ralyesta. Natakot ho kasi. Ang laki ho ng takot ng mga otoridad ho natin dito sa Quezon City. Yung Quezon City government. O sa pamamagitan nitong city administrator, City Administrator Elmo San Diego. Yung mga narinig ko ninyo yung mga kondisyones. Yung iba pa nga ho yan, tinikita na ho, kulurom daw ho
yung ibang mga ban, yung iba ho sa halip na sapagkat pagkaganyang may pagkilos protesta, dapat yan pagsabihan nyo na lahat yung may mga sasakyan. Ay tinuno ang ginawa nung taga MMDA, talaga namang isinakay dun sa towing truck maging mga motor Oh. Samantalang itong mga ito lumalaban ho yan para papanagutin ho yung mga magnanakaw. Kayo din ho naman ho nanakawan pero kayo ho para ba kayong kasabot din itong mga magnanakaw na ito? Lumalabas na ganun. Hindi ba tama ang sinasabi ho natin? Ito ho yung mga politiko na nakiisa ho na dyan ho sa pagkakaisa ng INC na magsagawa pa ng pagkilos. Laban ho doon sa mga magnanakaw ho sa gobyerno. Ito ho si Senador Amy Marcos. Nagsalita din ho yan. Itong si Senador Alan Peter Cayetano, si Representative Leandro Levisti na meron hong maraming alam ho itong taong ito. Meron itong Cabral Files. Darating ho ang panahon na yung Cabral Files na yan kapag yan ay lumabas, napakalaking kahihiya sa bagay. Wala namang hiya na itong mga magnanakaw na ito. Immune na ito Si dating Ilocos Governor Chavit Singson. Binabanatan niya si PBBM sapagkat nag-inspection mismo. Sinisiyasat kasama ng isang vlogger na si unsa man tong si Bayot. In-expose ho yung mga ghost project, unfinished project, yung mga substandard na project dyan ho sa Ilocos Norte. Isiniwalat ng may ito ho, pinagkakasuhan ho itong mga ito. Itong si Mike Defensor, kinasuhan din itong mga ito. Yun ho mga nagsisiwalat ng katiwalian, kinasuhan. Hindi ba totoo? Lahat to na kumakalaban sa administrasyon, ito to, tayo ho, nagsasalita, meron ho tayong pinagkukunan ng mga impormasyon sapagkat meron ho, andyan ho yung dyaryo, andyan ho yung television, andyan ho yung radyo, andyan ho yung social media. Diyan ho natin pinupulot, kinukuha ang mga impormasyon na atin hong isinahimpapawid bilang tulong para ho natin maipalaganap ang mga totoong mga nangyayari sa ating kapaligiran, partikular dito sa ating bansa. Hindi ho ba? Kaya pagkatapos niyan magagalit kayo sa amin Huwag kayong ganun sapagkat tayo at tawag ho namin diyan, tayo ho nagtatrabaho lang. Wala ho tayong personalan ho. Kaya mas mainam siguro pakinggan muna natin kung ano ba talaga ito.
Okay, mga kaibigan. Tuloy-tuloy na ho tayo. Babatiin ho natin yung ating mga kaibigan, ano? Yun na nakachat ko kanina yung mga kabatsmate ko dito sa taga Mindanao ho ito eh. Nakiki-update ho sa mga nangyayari ho dito sa Metro Manila. Batchmate Espiridion Ligayada. Si Marilo Octaviano. Kumusta na kayo dyan? Total namomonitor nyo naman yun nagiging kaganapan dyan ho sa social media, no? Nagpapasalamat ako ng marami sa mga ito. Sapagkat hindi ho sila nagsasawa na magpaalala sa atin, mag-ingat daw ho ako. Sabi ko, I will always will. Hindi yun si Willie Rebillame. Alam ba naman po natin yan mga kaibigan, di ba? Hindi ho ba Ma'am Ibon Dukusin Katle yung aming advisor? Mr. Wilfredo Gutierrez, hindi ho ba? At siyempre naman yung aming barangay captain diyan sa Danau. Danau Sibuyan Rumong si Greg Villanueva. Well, yun hong meron pa hong pangyayari na ginagamit na ni Marcos ang buong na isang vlogger ho na nagsasabi na meron daw hong 2 truck ng kapulisan na ika nga ay pinapunta doon sa central office na ika nga hindi natin alam kung anong kanilang layunin, kung ito ba ay monitoring o ito ba ay deployment. Sapagkat kahapon din ho dito ho sa Ombudsman, meron din ho meron din ho mga pulis na ika nga nag-deploy din ho sila ng mga pulis ho dyan. Sa sobrang na sigurong takot ng administrasyong ito, kahapon naman umalis din naman itong presidente papunta ng Canada. Pero ang tingnan ho natin kung ano magiging outcome nitong pag-alis nitong si President Marcos Jr. dito sa bansang ito samantalang nagkakagulo. Meron hong mga pagkilos na protesta kanya hong iniwasan. Hindi na iniwanan ho niya itong problemang ito na dapat sana bago siya lumayas dito sa bansang ito ay inayos niya muna. Yun ho mga nangyayari ho dito. Yung pagkilos, bakit hindi mo ipatawag itong mga organizer na ito? At kausapin mo, bakit ho kayo, ano hong dahilan kung bakit ho kayo nagkikilos protesta para matapos na once and for all. Anong ginawa? Utos dito. Utusan mo yung PNP, utusan mo ang AFP, kaya yung Armed Forces of the Philippines biglang nag-red alert. Hindi lang ho, yung mga kausap kong pulis kahapon, nakikipagkwentuhan ako sa mga pulis, saan unit ho ba kayo? Mga augmentation force lang ho kami. Galing po kami sa Camp Bagong Diwa. Sapagkat hindi ho ako nangingimi ho makipagkwentuhan sa mga kapulisan, sapagkat dati natin nung ako po ay police reporter pa, mga pulis ho yung mga kaibigan ko Madaling araw, 4:00, nandyan na ako sa lansangan, nandyan na naabutan ko po yung mga desk officer na natutulog at ako nang gumigising. Hindi ba Mr. Sa Net 25, si Vic Sumintak, sabihin nyo kay Vic Sumintak kung ano naging karanasan niya dyan sa pag-cover ho namin dyan sa dyan ho sa mga police station. Nung unang salang niya, pangalawang araw niya na sumama sa amin sa pag-rubing. Dyan sa Central Police District Station number 2. Nakita niya tulog yung pulis at saka yung blatterbook na kailangan naming silipin. Ginawa niyang unan. Anong sabi ko kay Vic? Gisingin mo. Marahan lang, huwag mong bibiglain, baka bigla kang kasahan ng baril. Sir, good morning po. Sir, good morning.
Hindi ho, natakot natakot si Vic si Vic Subintak. Ang ginawa ko akong bumaba. O pagbungad ko sa pinto, "Sir, good morning." "O, umaga na po." O gumising. O kinawayan ko si Vic, tingnan mo na pahiram muna boss ng blatter nyo, kukuha lang kami ng istorya. O, tanong ho nyo dyan kay Vic Sumintak ng Net 25. O, mga kapulisan ho, ang aming nagiging mga kahalubilo, maging kaibigan ho. O, kung kami pa ay mga police beat reporter. Diyan ho sa Kampo Karingal. Yung ibang mga pulis ho na kaibigan namin, nag-retire na eh. Pagdating namin sa Kampo Karingal, yun ho ang last destination ho namin kasi tapos na ho kami doon sa mga station, yung 11 police station eh. Ang pinakandulo ay ang Kampo Karingal. Diyan ho kami nagkukwentuhan, diyan ho kami nagkakape. Tanong ho ninyo. Ayan, yung yung mga masikat na ngayon. Mga kasama ko yan. Babatiin na ho natin itong ating mga kaibigan sa abroad. Itong si Madam Josephine Macapagal ho, dyan ho sa Anaheim. Sa Orange County yata ito eh. Anaheim, California. Kumusta ka na dyan, Ma'am Josephine Macapagal? Ano kaya ito ni Madam dating President Gloria Macapagal? Arroyo na ngayon. Si Farah Gagarani, dyan ho yan sa Canada. At sino pa ba nasa Canada? Si Wendilyn Reyes na sa US ito. Di ko lang mamaya kausapin ko nga minsan to. Saan kayo sa US? At maging itong si Lourdes sa Dicon, may chat ko nga minsan ito para magiging kompleto itong aking pagbanggit ho sa inyo. Sapagkat araw-araw ko kayong araw-araw ko kayong binabanggit dito sa palatuntunang ito. Maliban lamang kung hindi na kung talagang marami ho tayong issue na dapat nating talakayin, minsan ho hindi na ho tayo bumabati. Kaya humingi din tayo ng pasensya sa inyo kung kayo hindi naman, tsaka isa pa, hindi naman talagang obligado na bumati ako sa inyo. Pero bilang pagrespeto at pagkilala, sapagkat mahal namin kayo, binabati namin, binibigyan namin kayo ng espasyo dito sa aming palatuntunan. Ganyan ho kami ka-I love you. Hindi ho ba, Jimmy Apostol, engineer? Wala ho yung mga Viva Max babe, wala, hindi ho makakarating dyan, itinago na. Nagsipagtago na yon, engineer Jimmy Apostol. Hindi na ho makakarating dyan sa iyong resort. Dyan sa Kalilangan na Bukidnon. Dyan ho sa Mindanao. Si batchmate Espiridion Di Gayada. Ingat kayo dyan, batchmate. Si Danilo Lagahit. Si Wilfredo Gutierrez. Kamag-anak ko ito eh. Andyan, dating sundalo na ito eh. Nandyan ho dyan sa Palayan City sa Nueva Ecija. Sino ba ito? Na kamag-anak din dyan, nandyan ho nalimutan ko ng pangalan dyan, andyan din sa Palayan City. Rabino din ang apelyido nito. Si Naridento Rabino. Si Espiridion Di Gayada, si Danilo Lagahit, at si Atanasio at saka si Bing Briones, ka-page kaano ko ito eh. Ka-FB friends ko itong ba ito. Si Suderly Permalino, hi Bing. Ingat kayo dyan, dyan sa General Santos City. Stress na ito. Ayaw nang makinig daw sa mga balita, sapagkat nai-stress. Etong si Miriam Barbosa, si Josephine Cabinta Ramos, si Catherine Hamis, itong si Vilma Cabanto, kaya hindi ko na ho inaanyayan ito na mag-injection sa mga politiko, mga magnanako, yung pangpangimay ba? Para hindi na pagka pinagsasabihan natin sila, hindi na sila makaramdam. Sapagkat itong si Vilma, municipal veterinarian ho namin yan, dyan sa Baramag, Bukidnon. Sabi ko, wag ka nang mambabakuna. Kasi mapurol na yata yung bakuna mo eh. At saka yung pambakuna yan sa mga aso, pusa, sa mga buwaya siguro baka meron. Ito
malalaking buhaya itong babakunahan mo dito sa aking programa. Tandaan mo yan. Makinig ka. Bilma Kabantog. Si Nancy Roma. Si Evelyn Lantong. Si Nining. Tawag namin yan si Nining eh. Matapang na Ilonggay ito eh. Si Marilo Octaviano. Si Los Mainit. At yung aking mga aming ate at kuya dyan ho sa Bukidnon National School of Home Industry na walang iba kundi si Paterno at Sinaida Gahonera. Si Sinaida Gahonera, Muran ang apelyido niyan sa pagkadalaga. Sinaida Muran. Okay, sa amin naman sa aming mga advisor nung high school, si Ma'am Ibon Docosin Catli, si Ma'am Rose Kalikaran, ito may karamdaman itong aming teacher na ito Ang pagaling ka Ma'am Rose. Hilmag Banwa, sina Sir Auteda at saka yung tatay ni Bing Permalino, namayapa na yung kanyang tatay, yung kanyang daddy, si Sir Permalino. Sa Sibuyan Romblon, sa Kayjukan, Sibuyan Romblon yung aming mayor. Attorney Marvin Griggy Ramos. At dyan naman ho sa bayan ng San Fernando, Sibuyan Romblon, yun ho kalaban ng mga anti-mining. Kalaban ho ng mga pro-mining sapagkat anti-mining. Ito ho yung muntik nang inihulog ho diyan sa diyan sa Pangpang nung harangan ho niya yung dump truck ng APMC, Altai Philippines Mining Company, na pag-aari ng mga gatsalyan. Itong aming Lone District, wag muna, ito muna sa Magdiwang, yung mayor diyan sa munisipyo ng Magdiwang, si Noel Joseph Machon. At sa aming Lone District ko na representative, si Congressman Leandro Bodoy Madrona, sa aming gobernadora, Governor Trina Permalo Fabic. At siyempre, makakalimutan ko ba naman yung aming barangay? Yung barangay Danao sa Kahidjukan Romblon. Diyan ho ako nag-grade 1 Grade 1 lang. Tapos lipat ako ng Mindanao. Si Barangay Chairman Greg Villanueva, Kagawad Lydia Marasigan, si Henry Rigala, si Roger Ragot, si Raymond Galindo, JT Ibabaw, si Arnel na Rotone, at yung kanilang secretary ng barangay, si Evelyn Formanes. Yung kanilang treasurer, marami pa kayang pera ito, si Neresa Maron, at yung kanilang bookkeeper naman si Vanessa Mesa. Table. At siyempre sa mga kaibigan ko, si Nadine Grabo diyan sa Plaridel, Bulacan, sa Nueva Ecija, si Alfred Bayane, yung aking pamangkin diyan sa Palayan City, si Bernardo Rabino, at yung akin namang aming publisher sa Diario Casado, si Boss Alan Bordillos. At ang aming commentator, announcer, broadcaster na si Kuyang Arnold Namuko ng Mindoro. At yung aming news director na waray-waray din, si Kuyang Wen Lawson. Rolando Luto. Chip. Kumusta ka na? Rambo. Si Jemelyn Nietes, Presi Pangilinan, Neuron Martinez, at sa Ramiro family around the world.
Ang aking pinsan dyan sa Marianas Island, walang iba kundi si Noemi Ramiro na mayroong anak na dalawang ika nga yung isa ay US Army, yung isa naman ay pilot, yung babae. oh. Diyan ho si yung kanyang kapatid na retired na ho, na pulis diyan ho sa Campo Crame, si Isidro Ibanez Ramiro. Kuyang Sid. Kumusta ka na? Si Kuyang Normario Ramiro active pa ho ito sa CSPG Highway Patrol Group diyan ho sa Laguna. At maging si Police Senior Master Sergeant Mandy Ramiro Salcedo diyan naman sa Quezon City Police District. Kumusta na kayo? Si Kuyang Nelson diyan ho sa Laguna at yung Vice Mayor siyempre. Diyan din sa Laguna kung si Tupper Christopher Ramiro, yung Vice Mayor. Kumusta na ho kayo diyan sa Laguna? At sino pa ba si aking pinsan, si Manang Melba Rabino, si Manang Flora Rizzo. Kumusta na ho kayong lahat dyan? At siyempre magpapasalamat din ho tayo ng maraming sa mga kababayan po nating mga Palawenyo maging sa buong universo. At bukas na muli, araw ho ng Biyernes, ay antabayanan po ninyo ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines. At sa ngalan ng ating mga magigiting na mga nakasama sa palatuntunang ito, walang iba kundi sina Tech Aaron, Tech Leo, sa aming news director, Ma'am Rose Dingding, pinabasa kong bawang. Si Ma'am Rose Dingding, sa ating program director Jeff Balahonda, ang ating station manager, graduate na ho yan, doktor na. Magkasama sila ni Tech Leo. Congratulations sa inyong magkapatid, mga professional graduate na ho ang mga ito, fresh graduate. Si DJ Asni, DJ Asni, kumusta na rin, At sino pa ba? Siyempre yung ating general yung station manager, yung general manager ng Bigwas News Philippines, walang iba kundi si Ma'am Naomi Cascara. At ang inyong nakasama sa loob ng isang oras, hindi ho isang linggo. Mag-iisang linggo pa lang ho bukas. Sa loob ng isang oras na pagtatanghal dito sa Bigwas News Philippines sa programang isyong panlipunan, balita at komentaryo, ang iyong nakasama kundi walang iba, yours truly, Don Robert Ramiro.